Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media ang ginawa nga na kababalaghan ni Kuting ng Norte na ito dahil talagang inamin niya nga ang pagtataksil niya na ginawa kay VP Sara Duterte at talagang humihingi nga ito ng pasyensya o sorry kay VP Sara Duterte. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na nagkaroon nga talaga ng pagtataksil itong Kuting ng Norte na ito kay VP Sara Duterte. Kaya naman dapat ngayon ay managot nga itong si Kuting na ito at talagang dismayado ang maraming netizen, lalong-lalo na nang nalaman nila na pinagtaksilan nga ni Kuting ng Norte si VP Sara Duterte at may mga ebidensya pa at magpapatunay na talagang gumawa nga ito ng mga kababalaghan. Kaya puro na lang sorry ang kanyang sinasabi dahil alam niya na talagang meron silang ginagawa kasama si Lisa Smugs, si Tamba, na talagang hindi maganda sa bansang Pilipinas. Dito naman natin mapapatunayan na talagang hindi nga paglilingkod sa taong bayan ang kagustuhan ni Kuting na ito kung di makabawi sa kanilang ginawa sa kanilang pamilya. Kaya naman ngayon ay talagang tinotodo na nila ang pangungulimbat ng kaban ng bayan, kaya naman kawawa ang susunod na mamumuno sa bansang Pilipinas. Ngayon pa lamang alam na ni Kuting na ito na hindi na siya magkakatakbo bilang Pangulo dahil marami nang dismayado sa kanya at lumabas ang totoo niyang pakay sa bansang Pilipinas at totoo niyang kulay. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Inopen ko na ang aking YouTube channel. May nakita akong short videos na pinost ni YouTube. Ang title, PBBM nag-sorry kay VP Inday Sara. Sabi ko, tapos ang views niya is 1.7 million views na. Wala pang isang araw. Sabi ko, wow. Ako, sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa politika, itong ating presidente na parang lumalabas, pinabayaan niya na si VP Inday Sara. So, pinanood ko yun. Kasi talagang mag-sorry siya. Okay, nung pinanood ko, nako, ito, natawa na lang ako. Okay, panoorin nyo muna itong pag-sorry ni PBBM kay VP Inday Sara, tapos magbigay ako ng comment. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. For her very kind introduction. Parang nabalik ako dun sa kampanya, nandun kami dalawa ni Inday Sara nagbubungis-ngisan ulit. And the reason I made her laugh is that I told her, dito sa mga gulong nangyayari, I have just officially designated myself as your self-appointed official BFF. So, kahit sorry na lang, sayot mo sa gusto mo, I'm still your #1 fan. Okay, yung pag-sorry na yan is, I think last year pa sa Davao, launching ng yung Build Better More, yung mga nasimulang proyekto sa Davao, panahon ni Tatay Digong, pinagpapatuloy ng PBBM admin, which is a very good continuity. Okay, so yung panahon na yan, katatapos din yung kaguluhan nung dinimote ni Speaker Martin Romualdez itong si dating Deputy Senior Speaker Gloria Macapagal Arroyo. So, nagalit si VP Inday Sara, kaya tinawag niya ang speaker na tambaluslos.
Yun, yung sinasabi ni PBBM na kaguluhan sa politika. Tapos, yun na, nag-declare ang Pangulo na self-appointed best friend forever ni VP Sara. Kaya I'm sorry, I am your #1 fan. Tapos, kung mapansin nyo, yung nag-smile si VP Sara, hindi yung smile na ngiti na ngiti na masaya, kundi talaga yung facial expression niya. Parang nababasa ko nga, hipokrito ka. Parang ganun eh. Kasi nararamdaman na ni VP Sara there is something wrong. Napaka-asim yung ngiti ni VP Sara nung i-focus ng camera yung pag-sorry ni PBBM plus yung pag-declare niya na I am your #1 fan. Okay, Mr. President. Dalawang okasyon na yung narinig ko sa iyo na you're appointing yourself as best friend forever ni VP Inday Sara. Itong okasyon na ito sa Davao, yung launching ng Build Better More mo at saka yung birthday ni VP Sara last year. Sinabi mo na naman yan. So, nasaan ka ngayon kung tunay kang best friend ng Vice Presidente? Okay, balikan ko yung revelasyon ni Maharlika kahapon, yung vlog niya na bago palipad ang Pangulo papuntang San Francisco, California. According to the Puting Ahas of Maharlika, kinausap ni Senator Amy at VP Sara ang Pangulo. At sinita siya o sinumbatan ba o I don't know. Yung plano ng Kongreso sa lower house na ipa-impeach na nila si VP Sara. So yun, parang nakiusap si VP Sara at Senator Amy kung pwede makialam ang Pangulo at i-stop yung impeachment complaint na yun. Tapos ang sagot daw ng Pangulo is, sorry ate. Ayan, siguro nag-sorry siya kay VP Sara, hindi lang na-record sa camera. Sorry Inday Sara, wala akong magawa. So, ito na po ang kalagayan ng ating bansa. Bakit walang magawa ang Pangulo? Kung siya ang tunay na Pangulo, bakit wala siyang magawa? Yun ang tanong. And according to Maharlika, yung mga Puting Ahas, yung pagpapa-impeach kay VP Sara, utos ng First Lady Lisa Araneta Marcos. Ulitin ko ang source ko palagi is si Maharlika. May nabasa akong comment kanina sa aking mga vlog na, oy, General, puros Maharlika naman lang ang source mo. And I'm sorry, naniniwala ako kay Maharlika. Yung iba sa inyo nagsasabi, oy, General, nabudol ka na ni Maharlika. Yes, nabudol ako in the right way. Inaamin ko yan. Si BBM, nabudol ako in the wrong way. Paniwala ako ni BBM sa kanyang mga pagsasalita bago magka-eleksyon. Kala ko sincero siya, totohanan siya. Kala ko like father, like son. Kaya binutuhan ko siya, kinampanya ko siya. I gave my best. Kaya lang nagkamali ako. Saan ako nagkamali? Bakit ang boto ko ibinigay sa iyo? Huli na ang lahat. Sana
Si BP Sara na lang ngayon ang presidente sa ating bansa. Saan tayo nagkamali? Yun. Nagkamali po tayo. 31.6 million Pilipino sa pagboto kay PBBM. Nabodol po tayo. But dito kay Maharlika, nung una, nagdududa ako sa kanya nung simulan niya ng bumaliktad, batikusin ang PBBM First Lady Lisa. Nabigla ako. Bakit? Dati diehard supporter ng PBBM tapos kinakalaban na. So hindi ako naniwala kagad. Inobserbahan ko siya, pinanood ko, tinimbang-timbang ko. Ganyan ang aking training sa military, i-analyze. Meron kaming intelligence cycle na tinatawag. Talagang i-sort out mo. Kung sa ano pa, i-refine mo. After many months of refining, analysis, evaluation, kita ko, itong si Maharlika, yung mga report ng kanyang puting ahas. Totoo. Tingnan nyo, bago makalaya si Dilima, sinabi niya na, palalayain ng palasyo si Dilima para siraan si PRRD at BP Sara. Nagkatotoo. Yung appointment ng DA Secretary, nagkatotoo. Ang dami ng nagkakatotoong pahayag ni Maharlika. And habang nanonood ako sa kanya, nakikita ko yung kanyang sinseridad. Kaya lahat na makita kong totoo na sinasabi ni Maharlika, in-expose ko. Ito na nga yung bakit walang magawa ang Pangulo, bakit hindi niya ma-stop ang pagpa-file ng impeachment complaint laban kay BP Sara. So, I'm sure doon sa pag-uusap na yon, nag-sorry ang Pangulo. Sorry, Inday. Hindi kita kayang proteksyonan. Anong best friend yan? Hindi yan best friend forever. According to Maharlika again, yung BFF ni Kuting is best fake friend. Peking presidente ito kung pakikipagkaibigan kay BP Sara ang pag-usapan. But speaking of friendship, we have a real BFF. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Sino yon? Ang ating Diyos, ang Panginoong Hesus. Bible, kasulat dyan na tinawag tayo ng Panginoong Hesus na mga friends. Dati, kaaway tayo ng Diyos. But through our Lord Jesus Christ, yung ginawa niya sa krus, yung forgiveness ng ating kasalanan, naging friend na ulit tayo ng Diyos. Okay? So, ang tao pwedeng tumalikod sa atin na bilang best friend, but ang Diyos, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kaya ang friendship natin kay Panginoong Hesus, yun po ang tunay. Sabi ng Panginoon na no greater love ang isang friend sa kanyang friend than to lay his life for him. Ito na yung ebanghelyo na naman, gospel. A, B, C. A, accept. Tanggapin lang natin na tayo ay makasalanan. B, believe. Maniwala tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat nating kasalanan. And C, commit. I-surrender ang ating buhay sa pamumuno ng Panginoong Hesus. At the time of our physical death here on earth, ang ating kaluluwa at espiritu, dadalhin ng ating best friend sa kanyang tahanan sa langit. Yun ang tunay na friendship. But friendship sa lupa, yes, may mga tunay na kaibigan din. Kaya lang, itong presidenteng ito dapat mag-sorry dahil
hindi niya na panindigan yung salita niya na best friend forever siya ni BP Inday Sara. Ngayon, pinapabayaan na lang niya ang BP na malaking tulong sa kanya. Itong si Demonyo at itong mga congressman. May isang episode yan, nagko-cover ako, nandun ako sa gallery hapon yun. Parang may nagsalita isang kongresista. Sabi niya, Mr. Speaker, nasan yung pera namin? Parang gano'n. Kasi nagkabigayan daw. Pero ba't daw na kaya hindi nakarating? Parang gano'n. Ganun yung naalala ko. Matagal na yun. Matagal na panahon na. Enjoy Wala din. pa yata social media. Enjoy din sa Kongreso. Malala mo yung pelikula. Yan, si Mr. Ronald Llamas. Yes, si Keanu Reeves tsaka si Al Pacino ba yan? Oo, sabi ni Al Pacino. Vanity, my favorite scene. Vanity. Kung siya yung demonyo ron, no? Demonyo. Kung yung demonyo napunta sa camera, makikita niya yung hubris, my favorite scene, no? Talagang bilib na bilib yung para mga congressman sa sarili nila. Kaya enjoy eh. Bilib na bilib. Pero eto lang ito na, bago natin puntahan yung issue baka, although nagagalak pa sila sa pinagkikwentuhan natin, parang usapan lang sa kanto o sa barberian. Hindi, nabanggit niya, kung yung demonyo napunta sa house. Magiging hubris ba? Baka ma-insecure yung demonyo. Parang, Ma-insecure ang demonyo. Makakabahan siya. Kabahan. Maraming magagaling sa akin dito. parang kinakabahan ako dito. Okay naman, pero may kaba. Baka ma-marginalize siya. Pwede naman siya mag-party list kung marginalize siya, no? Pero sigurado ka naman yung demonyo, magaling sa grammar yun. Tingnan natin. Okay, puntahan natin ito. Okay. Ito malaking issue. Okay. Anong mangyayari sa demonyo pag mapunta siya sa Kongreso? Ma-insecure. Hindi siya makaporma. Grabe. Nakakatawa. Anyway, Puera de los Buenos. Okay, may mga mangilan-ilan din matitinong kongresista. Example, Congressman ako. Believe ako niyan. Congressman Marcolita. Ano pa? Congressman ano yung riders? Busita. Meron. Kailang, sorry to say, karamihan na dyan is yun na nga, mai-insecure ang demonyo. Bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magagalit. Kaya, nung nagsalita itong Tatay Digong natin, nasabi niya, pinakabulok, the most rotten institution is Congress. Maraming nag-react. Yun na, yung mga nag-react, yun ang natamaan. Kaya lang, yung matitino, tahimik lang. Kasi, tanggap nila na ganyan ang sistema. Iba naman sila. Ganun yun eh. So, nako, napaka-init na po ang politika sa ating bansa. Malayo pa ang eleksyon eh. 2023 pa lang ngayon. 2025, sa halos 2 years. Grabe na yung unity team na inaasahan natin noon. Wala na. Irreplaceable o irreconcilable. Yung pinaka-latest na sign of breakup ng unity team, yun po sa Yolanda 10th year anniversary, Chapuera na si BP Inday Sara, hindi man lang inimbita. Senator Amy hindi rin inimbita. Na kung tutuusin, okay, nung tumama ang Yolanda sa Leyte, sa Tacloban, nandun si Senator Amy. Tambaloslos,
Wala. Although may nagsasabi na nandun daw. Si Senator Amy ang natulog for 1 month sa master's bedroom sa bahay ni Congressman Martin Romualdez. Ang mga relief goods, si Senator Amy at yung Mayor Alfred Romualdez, sila ang gumalaw. Wala akong matandaanan na Congressman Romualdez na pumapil noong kahirapan pa sa Yolanda. And then, ang pinakaunang dumating na tulong from outside the region, walang iba kundi si Mayor Rodrigo Roa Duterte. So, dito natin makikita mga kaibigan kung yung malasakit nitong Duterte family. Talaga, mayor pa siya noon. Nakita niya ang need. Kasi yun na nga ang pinakamalakas na bagyo. Ako, nasanay po ako ng bagyo dahil lumaki po ako sa La Union. Nakakaranas ako niyan ng hanggang signal number 4 na bagyo. Nakakaranas ako na ang mga bubong ng mga bahay sa aming bayan ng Bangar, La Union talagang nililipad. Yung mga nyug sa aming barangay talagang nababali na gano'n. Parang binaling posporo dahil sa lakas ng hangin. But, wala nang tatalo pa sa Yolanda. I was in Mindoro, Nauhan, Oriental Mindoro, pagdaan ng Yolanda. It's a miracle. Bakit daw? Kasi nung dumaan, malakas pa kailang, yung hangin daw ng Yolanda tumaas, mataas. Kaya yung lakas ng bagyo sa taas duman, kaya hindi masyadong nasalanta ang Oriental Mindoro. But yung unang mga dinaanan, grabe talaga. Nakakapang nilabot na bagyo. At salamat sa isang Tatay Digong, hindi niya akalain magpre-presidente. That was 2013. Tingnan doon. Umiyak pa nga daw. Anong sabi niya? Nandun si Manang Amy. Bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari ito, Amy? Nung makita niya yung resulta. Ako nakikita ko na lang mga picture, grabe. Wala kang tapos ilang libo ang namatay. Tapos, yun na nga, yung kapalpakan ng Aquino administration na grabe nagdala na ng mga relief goods si Mar Rojas doon. Tapos pinupolitiko pa. Ayaw magbigay ng tulong doon sa kampo ng mga Romualdez. Kasi, para lang daw, wala talaga itong si Mar Rojas yun. Ang isang pinakamalaking kasalanan nitong si Mar Rojas at saka si late President Noynoy Aquino, yung handling nila ng Yolanda at saka SAF 44. So, grabe. So, going back sa issue. Ngayon, galit na galit ang Speaker Romualdez sa opening resumption ng session ng lower house nung Lunes. Nung sabi niya, hindi daw siya uurong sa laban. I'm willing to stand or fight anyone who destroys the integrity of the house. Integrity kunuhay. Kayo lang, integrity nyo lang. Kasi, tayo pong mga tao, kung hindi tayo makinig, feedback galing sa labas, tingin natin sa ating sarili, we are okay. We are good. We are... Ganun
That's basic sa nature ng tao. Yung akala ko, sarili ko ito, akala ko nung una, okay ako, mabait ako, marespeto ako, basta okay ako. But later on, nalaman ko, ang pangit pala ng ugali ko. Yes. Even sa aming relasyon lang na mag-asawa, akala ko nung una, I'm a good husband. Yung pala, lately, na-realize ko, napaka-immature, napaka-selfish kong husband. Ang tinitignan ko lang sarili ko. So, ganyan din yung ating mga congressman. They are full of integrity. Kailangan, ito pinagtawanan sila ng yung nag-interview kay Ronald Damas, si Christian Isguera. Matalino ding vlogger ito, although opposition siya noong panahon ni Duterte. Ngayon, ganan ako dahil very objective yung analysis niya. Christian Isguera, Ronald Llamas, yun. Wala daw silang makitang matino sa Congress. Kaya napag-usapan na nila na pagpasok ng demonyo sa halls of Congress, ma-insecure, hindi makaporma. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Agree ba kayo dito kay Ronald Llamas na hindi magsilbi ang demonyo sa halls of Congress? Anyway, basta tuloy lang ang pag-iingay. Sinimulan nila ang laban, tatapusin natin. Dahil non-stop na ito ang galawan ng Marcos, Romualdez, Araneta clan para siraan ang mga Duterte. But no way, DDS stand up all the way hanggang sa 2028. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang mayroon ngang kababalaghan na ginagawa si Kuting ng Norte na ito sa bansang Pilipinas dahil talagang pinagtaksilan ng tuluyan si VP Sara Duterte. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay ninyo ang ginawa ni Kuting ng Norte? Ano ang dapat gawin ni VP Sara Duterte? Pagkakatiwalaan pa ba ni VP Sara Duterte si Kuting na ito or tatalikudan na? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.